Ayan, so welcome sa part 2. So ituloy natin yung ating kasunod na stock, no, which is Globe. Ayan, so kung nanood kayo ng part 1, natapos tayo sa TEL at syempre i-compare natin siya kay Globe. Okay, so Globe naman tayo ngayon. Okay, so ito yung ating stock charting session na pinupol natin sa Facebook, pero ngayon ay tayo ay nag-poll sa Discord. Pero kung gusto nyo sumama sa ating Facebook group, mayroon diyang link sa baba, no, to join. And meron din naman tayong partner to Trade Asia Prime. Ayan, so may link din sa baba, no, to open an account with them with the code TFT. Okay, use the code TFT. Globe. Si Globe nagbigay ng dividends. Okay, yun. 1%, 1.3. Kaya pala bumagsak sa X-date. At tumuloy-tuloy pa. No? Maganda rin to kasi at least magbibigay siya ng magandang presyo. No? Kaya lang hindi maganda kasi nabasag yung range. Yun, no? Nabasag yung uptrend. So, wala na to. Malamang to ay sideways na. So, ito nabasag din eh. Ayun, no? Hindi na naka-breakout na, sabi natin test MA 200, tapos kung kaya breakout, no, pero hindi kinaya, bumalik, no. Actually na-support na to. Ayun, no? Ito yung previous na guhit natin, no. Ayan. Dapat mag-hold na yan dyan. Pag hindi, balik yan dito sa 1.6. Okay, eh sabi naman kasi nila hindi daw naman kailangan ng pera ni Mint para mag-IPO, no? Siguro mag-IPO yun pag maganda na yung market sentiment. Sa ngayon, talo, di ba? Hindi mo mapepresyohan ng maganda. That's why weak muna, no? At hindi muna sila mag-IPO. Weak muna ang price action. Pero good yan. Pag bumagsak yan dito, diba? Pag bumagsak yan sa 1.7, o di range trade ulit, no? Pero for now, hindi ko muna ito-touch to dito. Dito na lang. Hindi pa naman oversold eh. Saka ito, medyo, no, gustong umilalim, no? Baka dito yan. Okay. Technicals ni Globe yun. Fundamentals niya, maganda ba? Sabi ko nga sa inyo, si TEL negative ngayon, di ba? Pero si Globe positive 10. Problem kay Globe, maganda nga yung kanyang estimate 10, pero binigay niya negative 26. So, below estimate to si Globe, no? Unlike kay TEL, negative 4 ang estimate, pero binigay niya year on year is positive 8. So, parang mas maganda pa si TEL. Tingnan natin. Si TEL kasi nasa support na. Yun nga, di ba? Mas, ito, positive na ang earnings. Nasa support pa. Ito, medyo misestimate. Tapos, nasa taas pa. Kaya, malaki ang chance na bumalik to dito kasi namatay na yung hype about Mint. Sabi nga nila kasi hindi naman sila mag-IPO kasi nga hindi maganda ang market sentiment. Plus, hindi naman nila kailangan ng pera for now. No? So, yun. Malamang-lamang yan. Revisit yan dito sa 1.7. So, doon ang magandang re-entry. No? Ang upside na lang ni Globe is, 26% na lang. At 5% na lang yung yield niya. Though, 4 na buy, pero sa yield pa lang, maganda si TEL. Cheap ba si Globe? Yes, cheap naman si Globe. Same as TEL. Ayun, no. 12 times na lang siya ngayon or 9 times. Tapos, historical niya is 15. Okay? Kahit forward, though medyo mahal yung forward niya. No? Pero cheap pa rin to. Undervalued pa rin. Yun nga lang, kung upside ang pag-uusapan, mas malaki upside ni TEL at mas malaki ang dibs. Ang maganda lang kay Globe, positive pa rin yung forecast sa kanya. Hopefully, magawa niya to. Otherwise, magbabago ang sentiment sa kanya. Pero nagdadrive sa kanya talaga si Mint eh. Gcash. Ito kasi walang Gcash eh. May Maya pero hindi ganun kalakas, no? So, yun. Parehas naman silang okay. Parehas defensive, no? Pero, kung dibs lang o mas malaki ito. Kung catalyst, to, ito may Mint. Yun. So, kayo na ang pumili sa dalawa, no? Okay. Next is second liner naman tayo. Yun.
Ito, mga exciting. ABA. Wala to. So, si ABA ay sinell down. At medyo nagre-recover na dahil may buyback program. Kaya lang hanggang magkano at saan ang timing, no? And nagkakandak na ba ng buyback? So, pwede nyong i-check kung talagang nagba-buyback na nga. Diba? Kung mayroon siyang mga news na nagba-buyback na, pwedeng i-check doon, no? So, ang isang issue dito kay ABA is yung reclamation, no? Na ipinastop. Okay, mukhang doon nagbabank yung mga investor niya. That's why nung sinabing pinastop ang reclamation, yun. Dire-diretso talaga, no? Kung sa akin lang, kung yung Blues nahihirapan, what more yung mga second liner, no? Kung magti-trade tayo nito, ang habol lang natin is quick bounce, no? Okay, pero not for long term. Ayun, no? Nag-oversold lang at nagtagal sa oversold. Nag-RSI 8, kaya nagtupa nga ata 2 or 3. Kaya may bounce, no? Pero from there, pwede nang ito may guhit din dito. Mula dyan, taas natin. Mula dyan, pwede na mag-sideways yan. Pwede rin namang mag-channel higher. Okay, so watch nyo lang yung volume. Kung kaya ba. Gaya nito, ang value niya 10M na lang. Before, ang value niyan around dito. 50, 60, 70. So, pwede pa. Pero sa ngayon, medyo payat na, no? Medyo mahihirapan ka na lumabas. So, ito okay pa to sa bounce. Pero natutuyo rin yun, no? Natutuyo rin. So, tingnan nyo kung kaya nyo pang laruin using the liquidity na available, no? Kung 10M na lang yan. Konti na lang ang pwede nyong ilaro dyan. Okay, may fundamentals ba si ABA? Walang rating, ayun, no? Yan ang hindi maganda sa second liner, no? Walang mga rating. Walang nag-cover. Though maganda ang earnings, pero who knows, baka low base lang, no? So, hindi natin, ayun, 1,000 or 137. Second quarter, ano ba to? Total, annual. So, ang annual niya dito is 4,000, no? Grabe, 4,000. 4,000% 5.2. So, ngayon, 33M. So, sobrang wild, no? 33M na lang. Second quarter yun. Yung annual niya, negative 57. 2B na lang. So, yun, medyo mga wild yung valuations at earnings niyan, kaya hindi mo magagamitan ng fundamentals. So, technicals lang ang pwede yung gamitin dito. Okay? So, currently, gustong pumunta sa support. At kung totoo yan, din pwede mag-range yan dyan. No? Pero again, ito lang yung kanyang resistance dito. Ayan, part na yan. Yan. Malaki din, 19%. Kung kaya ng liquidity. Okay? So, make sure na small ang ipi-play nyo dito. Okay? Ayan, no? Puro locals lang yung kalaro nyo dito. At kung may foreign seller pa. Okay, so yun lang for ABA. Not a believer. Technical-wise, pwede maglaro. Kung scalping ang laro nyo. Okay? ABA. Next is CNPF. Ito, medyo may laro to. CNPF. Yan. Nasabi na sa Discord ang reason for the movement, no? Technical movement. CNPF. Okay, breakout to si CNPF, you know. Breakout sa kanyang consolidation. Pero talagang magre-resist yan kasi major resistance yan. I think parang all-time high ata yan. Okay. Ayan, mukhang all-time high. Kaya papalag talaga yan. Pero pag nag-breakout yan dyan, di may momentum. Kailan magbe-breakout? Well, we don't know. Pero technically, ayan, magko-correct na yan. Kasi oversold na Tapos, tumungo na si RSI. May mga selling na rin. So, hanggang saan, Hanggang saan magko-correct. Yung mga maaga nagbenta na wala nang hawak.
Either, maganda 786 lang eh. Dito, 27.8. Pero mas safe kung, syempre, kung 618. Kasi mas mababa, di ba? 2650. So, yan, mas okay to. Kung meron lang, kung may chance. 2650, magandang entry. Kung pabababain pa doon. Okay? Pero matagal pa naman ang play nito. Parang, kung matutuloy pa, hanggang February pa. Kaya, mahaba pa yung time. Di kailangan magmadali, no? So, yun, let's see. Check na natin kung sino ang nandito. CNPF. Parang mga locals ang insti na nagtulak dito. Tsaka ang value, beware sa value, 1.6 million lang. Or 49 million pala. Malaki pa rin naman. 49M. Okay, so sa ngayon si Mandarin. Pero may seller na katapat. Okay. Konti lang naman, negative 1% lang. Ayan, kung may patience kayo, abangan nyo dito. Okay, goods to si CNPF. Dito tayo dyan, 24, 23. 12% hanggang, pero nabenta ko na 24. Ang aga ko nagbenta. Dito lang sa console na to. Okay, gain is gain. Pwede namang bumili uli. Okay, ganun talaga ang buhay na inep. Pwede namang mag-re-entry. CNPF, yun na, earnings 13% next year. Lower than current. Tatlong buy, 2% tips. Target price niya is, lampas na actually. Maximum target is 30. Pero kung news-driven, malakas yan. Kayang lumampas ng 30. Okay. So, next na tayo. Next, CNPF. Bloom. Yun, strong buy. Buy. Target price is 15. Nagbago na sila ng target. 15 na. Pero from 300% increase ngayon, 8% na lang next year. Wala ring dividends, no? Target is 15. Bloom. Ang problem lang kay Bloom, masyadong walang surprise, no? Alam na ng lahat, no? Kahit sinong tanungin mo, alam na nila kung bakit umaakyat si Bloom. And na-delist na, di ba? Or nag-extend pala si MPI. Kada bad news kay MPI, bad news din kay Bloom. So dahil tuloy, di ba? Tuloy si MPI, nag-rally siya. Pero dahil nag-extend si MPI, bumagsak siya. So hindi pa malaman kung matutuloy ba talaga sa delisting si MPI o kasi may drama pa about GSIS. Well, sinabi nila na hindi sila magte-tender at kung kailangan silang mag-hold hanggang madelist or maging private, i-hold nila, no? At sila ay may board seat. Well, sabi lang nila yon, pero who knows, di ba? Hindi natin alam kung ano pa ang ibang plan. That's why medyo volatile din to, no? Delist, hindi. Okay, so may drama pa. Lumalaki rin yung volume niya. Ang hindi ko lang gusto nga is wala nang element of surprise, no? So alam na ng lahat na mapapasok to. So malamang-lamang may mga naka-position na dyan na pag in-announce na delist na si MPI, tsaka naman tutuluyan, no? Na bentahan kasi may mga naka-position para magbenta lang at hindi talaga para humawak for the long run. Kasi puno na eh. Ayun, no? Negative 82 na nga siya sa foreign selling eh. So locals na lang yung pumapasok. So baka puno na. At magbabawas na lang ng allocation kasi over-allocated na. Kasi ang tagal na rin naman play niyan eh. Okay, 15 ang target. 15. Layo pa naman. Goods naman talaga siya. Fundamentals, no? Masyado lang napaglaruan. Siguro after nung issue ni MPI na masettle din, baka saka ito mag-move ng normal. Okay? So, last na tayo, nickel. Anyway, if you want to join our Discord channel, no, just click the join button sa YouTube. May subscribe doon, tapos sa tabi nun may join. So, click lang yung join para makapasok sa Discord channel ng
YouTube ng Hybrid Analytics. No? Nickel. Hindi ko talaga inalisto para kay Nickel. Para makita natin ang galaw ni Nickel sa global. Mali. Dito, meron ditong Nickel. Ayan. So, si Nickel may rumors din to, no? Na though mahina ang sa China, pero may stimulus naman sila. Pero hindi yun ang driver ni Nickel. May down din ang ang earnings niya. Ito pa down rin ang nickel sa global market. Currently nasa support. Hindi pa umaabot dito pero nandun sa parang head and shoulder. So check natin dito. Ayun, sakto lang. Ito yung lows niya at gusto niyo mag-revisit doon. So sakto lang. Ito pala yung ginawa nating play, no? Buhay pa. Or pwedeng nakatipi na, no? May guhit dito. Sabi natin yun ang possible entry. Kasi hindi umabot sa target pero kung nakatipi kayo dito, gain pa rin 5%, no? Anyway, yung rumors ito compared kay CNPF medyo mas malayo. Kasi yung isa na for removal may iba pang way para mapataas yung float, no? So, not necessarily mari-remove sa PSE. So, may iba pang candidate bago ito. Parang sinabi ko na rin, Anyway, nakalibre kayo ng Marites doon. Yun lang for nickel, no? Yun ang driver. Pero medyo weak yung driver na yun. And globally, kita natin is weak si nickel. So, kung magre-revisit yan dito sa 1,700, so baka dito yun, no? 780 sa Philippines. Okay. Ang China kasi weak pa rin, Though may stimulus na, pero deflationary pa rin. China A50. Okay, so yun ang problem kay China. At nadadrag down si nickel. Ayun. Kung isipin nyo, ito si nickel, ito yung support niya. Almost the same. Pero syempre, mas related yan kay nickel futures. Okay, all buys naman, 9% dips. Yan lang ang panalo dyan, 9% dips. Pero sa earnings is -6, pero next year is 11% naman siya. So, mukhang recovery next year to si nickel. Pero 11% pa lang. Not full recovery. No? Target is 7.4. O 5 lang to, di ba? 5. O dito ulit. So, yun talaga ang range. 40% din. Okay, sino bang buyer? Walang volume. Nako, walang value. Wala pang 1M. Avoid na ako pag gaganto, yung walang kapali-pali. Maliban na may inaantay akong catalyst na pwedeng silent siya ngayon pero puputok yung volume niya dahil may catalyst nga. Pero sabi ko sa inyo, yung catalyst na sinabi ko kanina is medyo malayo kasi marami pang candidate. At yung isang pwedeng ma-remove ay kayang gawa ng paraan, no? Kaya naman kasi nilang timingan para hindi sila mag below 20% float. So, malayo. Kumbaga sa putukan hindi kasali sa laban to, no? Medyo lang. Dadaplis-daplisan lang pero not that much. Okay. So, yun lang, nickel. Personally, I will avoid kasi ayan, walang tao. Wala rin akong strong catalyst na nakikita maliban doon sa sinabi ko sa inyo which is malayo pa nga. Okay? Though, yun lang. Maganda naman ang kanyang dividend yield. Tsaka all buys din naman. Tsaka recover next year. Yun lang. So, it's up to you kung gusto niyo i-hold, no? Pwede naman yan. Pero kung ako mag-hold, doon ako sa mga blue chips, no? Na yung mga ilan sa mga na-chart natin, actually, maganda yung mga chart natin kanina. So, mas may chance yun kung ilo-long term ko. Mas may chance maka-recover yun. Kasi pag nag-recover, yun ang mauuna. Though, limited ang upside, pero mas safe at makakarating ka. May mga bagyo din, di ba? May mga alon din along the way, pero it can survive. Okay? So, yun lang. Thanks for watching and feel free to share this video, no, sa mga groups nyo, sa mga kaibigan nyo, no? Para kung if you feel this is somehow helpful, then yun, para matulungan din natin sila. So, yun lang. Thanks for watching and kita-kits
Kung may live charting na sa Wednesday, hopefully meron na. Okay? Yun lang. At kita-kits Wednesday.